Isang araw matapos pagbitiwi ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang gabinete, inanunsyo ng Malacanang na mananatili ang Executive Secretary at Economic Team ng Pangulo, habang ang iba narigo doon. May report si Ivan Mayrina. Just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Mananatiling Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos si retired Chief Justice Lucas Bersamin. Gaya niya, hindi tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng kanyang economic team. Sina Secretary Arsenio Balisacan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, Finance Secretary Ralph Recto, Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amena Pangandaman at Special Advisor on Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Suportada rin daw ng ilang grupo ng mga negosyante ng economic team ng Pangulo. We believe that what they're doing and what they are planning to do is on the right track in improving our economy. Nabalasa naman ang ibang posisyon. Sa DFA, papalit si Senior Undersecretary Teresita Lazaro kay Secretary Enrique Manalo, nababalik bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations. Kapalit ng paretiro ng si Ambassador Antonio Manuel Lagdameo. Si Energy Secretary Rafael Lutilla. Papalitan naman si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Hindi naman daw nasangkot sa issue ng katiwalian si Loizaga, pero mas ma-limit siya sa labas ng bansa. The evaluation showed that it was time to have her rest muna. So nag-underperform na po? Underperform siguro ang tawag dyan. Magiging OIC ng DOE, si Undersecretary Sharon Garin. Ililipat naman sa Pasig River Rehabilitation Project, si Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acosar at papalitan ng dating Undersecretary na si Jose Ramon Aliling. Kahit wala rin daw issue ng katiwalian si Acosar, nag-under-deliver umano siya sa pangakong 1 milyong pabahay kada taon. Hanggang ngayong araw, 52 courtesy resignations na ang hawak ng tanggapan ng Pangulo. Patuloy daw itong sinusuri at sa mga susunod na araw, i-anunsyo kung sino mga mananatili, sino mga ililipat at kung sino ang mga masisibak. Ang tiyak, ang nais ng Pangulo ay mas mabilis na aksyon simula ngayon. Pagtatama sa aming ulat kahapon, hindi nagbitiw sa pwesto ang chairperson ng Civil Service Commission o CSC na si Attorney Marilyn Yap. Anya, hindi siya cabinet member o nasa ilalim ng ehekutibo. Ang CSC ay isang independent constitutional body. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.